Name-tech ng sistema na mayroong pambihirang talento. Kailangan bang tawagin? Pambihirang talento? Tawagin agad. Ano ito? Ang ganda naman ng babae. Isabel de la Cruz, 27 taong gulang, isang malamig at eleganteng punong ehekutibong opisyal, kagandahan at mataas na katalinuhan, parehong taglay. Siya ay reyna ng negosyo, na may malawak na kaalaman. Hindi ko inakala na magkakaroon din ako ng ganitong magandang CEO bilang tauhan ko. Ang ganda ng babae. Wow, mas maganda pa sa artista. Ang mga mukha, ang aura. Sabihin mo na siya ang pinakamaganda sa lungsod ng Aurora ay hindi imposible. Panginoon, mayroon na kailangan kong gawin. Utos lang po. Gusto kong maging isang tao sa mataas na lipunan. Mayroon kang magandang suhestiyon? Para makapasok sa mataas na lipunan, mas mabuting bumili muna ng sasakyan na bagay sa iyong estado. Tama ang sinabi mo. May pera ako ngayon. Tamang bumili ng magandang sasakyan. Tara, samahan mo ako bumili ng sasakyan. Sir, kumusta? Gusto ko. Hindi kami nagbebenta dito, sir. Umalis ka. Bibili ako ng sasakyan. Ikaw? Ang mga sasakyan dito ay milyon-milyon ang simula. Sa tingin mo hindi ako makabili? Siyempre. Ang binibini. Anong modelo ng sasakyan ang gusto mong bilhin? Ang gusto niya, iyon ang bilhin. Pasensya na po, sir. Siya ang gusto kong magserbisyo, umalis ka. Magrekomenda ka ng sasakyan para sa akin. Panginoon, sa hinaharap, makikipag-ugnayan ka sa mga malalaking tao sa iba't ibang larangan. Dapat pumili ng sasakyan na simple pero mamahalin, tulad ng Mercedes-Benz S-Class ay isang matibay na bagay sa negosyo. Tama ang sinabi ng binibini. Siya? Iyon ang bilhin. Akala ko ba may amoy? May pulubi sa tindahan. Ikaw? Kayong dalawa. Wow. Sino yang babae? Ang ganda naman niya. Marco, balita ko nagtatrabaho ka na sa pabrika. Paano ka nakapunta rito? Wala kang pakialam. Mas mabuti nang bumili ng sasakyan gamit ang sariling pera kaysa sa iba na ang katawan ang pinagkakakitaan. Ikaw, Marco. Sino ba tong babae to? Siya ay... Ako ang babae ni Marco. Tama naman ang sinabi niya. Naku, ang ganda ng klaseng yan. Hindi ko nga may score. Tapos, napunta pa sa'yo? Sofia, bagong kasintahan ko. Mas maganda siya sa'yo. Ikaw. Hoy, baby. Huwag mong sayangin ang oras sa isang walang silbi. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sa tingin ko, sinadya mo talagang pumunta rito para hintayin kami. Huwag mong isiping pag naghanap ka lang ng artista. Maloloko mo na ako. Artista ba? Tingnan mong mabuti. Tama na. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ano pa bang gusto mo ngayon? Hayaan muna natin tong babae, Marco. Sa loob ng ilang taon, lahat ng pera mo ginamit mo para mapag-aral ako. Saan mo nakuha ang pambili ng sasakyan? Noon, bulag talaga ako. Nasayang lang ang pagmamahal ko. Hoy, anong sasakyan ang bibilhin niya? Ito po, yung Maybach. Ito? Hahaha? Ang sasakyang ito? Halagang 6,800,000 piso. Marco, kaya mo bang bilhin yan? Paano kung kaya ko? Hala, see? Kung mabibili mo tong sasakyan, ang ulo ko ang uupuan mo.
Sige. Sinabi mo yan, ha? Hintayin mo. Pagsisisihan mong tinalikuran mo ako. Ikaw na mahirap. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa sa harap ko? Kung wala kang pera, umalis ka na. Marco kung gusto mong ako'y magbago ng isip, sasabihin ko sa'yo. Aminin ko, bulag ako noon na nahulog sa'yo. Pero, Sofia, may sira ba ang utak mo? Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay umiikot sa'yo? Sayang lang, na mismo ang isang mabuting lalaki, ang babaeng katulad mo magsisisi habang buhay. Ikaw, Ginoong Diego, tingnan mo sila. Mahal, huwag kang magalit. Ikaw na mahirap, mapilit. Hindi ba't para sa pera lang? Ituring mo na lang na regalo ko sa'yo. Hawakan mo ng maayos. Huwag mong abusuhin ang tao. Diego, ang inyong pamilya, Alcantara, malapit nang mapatungan ng aking paa. Maghintay ka lang. Ha. Nagpapanggap ka lang, di ba? Hindi ba't gusto mong bumili ng kotse? Bumili ka. Siya, ang kotse na ito, bibilhin ko ng buo. Sige, Ginoo, paki-swipe ang card. Ha. Talagang mahilig sa dignidad. Hanggang ngayon, nag-aarti ka pa rin. Diego, tandaan mo ang sinabi mo kanina. Mamaya, kukunin ko ang ulo mo at gagawin kong upuan. Swipe. Binabati kita, mahal na bisita, sa matagumpay na pagkuha ng kotse. Bayad na ang 6,800,000 piso sa Ano? Maligayang pagbati sa iyong pagiging mahal na may-ari ng Maybach Benz. Naway lagi kang mapalad sa biyahe at sa kayamanan. Sumagana ang iyong kita. Imposible. Ikaw, paano mo nagawa na magkaroon ng ganito karaming pera? Naniniwala ka na ngayon? Ako, Ginoong Diego, yung sinabi mo kanina, totoo pa ba yon? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Naalala ko, sinabi mo kanina na kung sakaling mabili namin ng cash ang kotse na ito, ang ulo mo ay puputulin mo para maging upuan namin? Ikaw? Hindi ko yon sinabi. Ano? Mukhang may gustong umatras sa usapan. May CCTV dito na nagre-record. Marco, ano ba ang pinagmamalaki mo? Alam ko na. Ang pera mo, ninakaw mo yan o kaya naman inagaw. Panginoon, huwag mo na siyang pansinin. Hindi babaling ang leon dahil sa tahol ng aso. Tama ka. Kapag kinagat tayo ng aso, hindi naman tayo dapat kumagat pabalik. Ikaw, Umalis na tayo. ikaw na mahirap, nakasama mo ako. Akala mo, makakaalis ka pa. Ginoong Diego, Umalis ka. Ikaw, hinampas mo ako? Oo, ako ang humampas sa'yo. Akala mo ba, kailangan pang pumili ng araw? Sige, ngayong araw na ito, itong walang kwenta ay aayusin ko ng mabuti. Sa loob ng 3 minuto, ipatawag ang lahat ng tropa dito sa akin. Bilisan mo. Tumatawag ng tao? Sige, tatawag din ako. Lahat ng aking 10,000 tapat na tagasunod, lahat kayo, magtipon ka agad dito sa akin. Lahat ng aking 10,000 tapat na tagasunod, lahat kayo, magtipon ka agad dito sa akin. 10,000 tapat na tagasunod, makinig. Lahat, magtipon ka agad dito sa akin. Darating na ang mga tao ko. Mamamatay ka. Marco, kung magsasorry ka ngayon kay Ginoong Diego, huli na. Dapat kang lumuhod at magtungo ng 3 beses ng malakas. Ang makipag-away sa akin, si Diego Alcantara, dito. Dragon Man, dapat kang yumuko. Tigre Man, dapat kang humiga. Ginoong Diego, sino ang walang mata ang nanggulo sa inyo? Siya nga, baliin ninyo ang mga kamay at paa niya. Narinig ninyo ba, mga tol? Guluhin ninyo ang batang ito. Opo. Sandali. Ngayon ka pa natakot? Huli na? Gagawin kitang lumuhod at kumanta ng pagsuko. Kayong mga tao ang dapat matakot. Dahil, narito na ang mga tao ko. Ikaw, isang walang kwenta? May mga tao ka pa? Pagbati sa Panginoon. Pagbati sa Panginoon. Marco,
Ang mga tao mo ay isang grupo ng mga delivery rider at isang grupo ng mga mabahong security guard. Sa tingin mo, hindi nila kayang panindigan ang sitwasyon? Marco, nakakatawa ka talaga. Gusto mo bang patayin ako sa katatawa ngayon? Hahaha. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Ano? Dinala ko ang 10,000 na security guard at delivery rider. Sapat na ba iyon para durugin kayo? Ngayon, papahirapan ko kayo. Saan mo nakuha ang napakaraming tao? Paano ito posible? Paano nagkaroon ng ganito karaming tao? Dati nga, hindi siya makakain ng maayos. Paano ito nangyari? Imposible. Ito. Ang mga ito, siguradong mga artista lang ang inupahan mo. Tama. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod. Ginoong Diego, napakarami nila. Talagang takot kami. Ikaw? Mga walang kwenta. Tama na. Kulungin ninyo sila. Ito. Noon, sinasabi ninyong walang kwenta ako. Nawala akong silbi. Ngayon, sapat na ba? Marco, sasabihin ko sa iyo. Kung gagalawin mo ngayon si Ginoong Diego, kahit isang beses, naniniwala ka ba na hindi ka makalalabas ng buhay sa lungsod ng Aurora? May nangapi sa inyong Panginoon. Ano ang dapat gawin? Patayin! 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 Huwag kang magpakalabis, Marco. Ako ang panganay na lalaki ng pamilyang Alcantara. Talagang magagawa mo sa akin yan? Mukhang matigas talaga ang ulo mo. Ayaw mong humingi ng tawad. Tulad mong Jologs, ang pagkikita mo sa akin ay isang malaking karangalan na. Magpapasalamat ka pa sa akin? Panaginip lang yan. Hindi mo alam ang iyong kinaroroonan. Sinasampal mo ako? Sinasampal kita dahil gusto ko. Kailangan pa bang pumili ng araw? Ikaw. Pati kayo? At pati na rin ang mga delivery rider at security guard na to, maghintay kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Umalis na tayo. Bitawan mo ako! Lumuhod. Sinong nagpahintulay na umalis ka? Nababaliw ka na ba, Marco? Marco, ano pa ang gusto mo? Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa akin. At papayagan kong ang aking mga tauhan ay magprakis ng mabuti sa iyo. Ikaw, huwag mong isipin na dahil sa konti lang sila ay matatakot na ako sa iyo. Like Sao. Tama siya, Marco. May oras ka pang bawiin ang lahat. Kung hindi ka makapili, ako na ang pipili para sa iyo. Sinasundan mo ako? Aray. Ihingi ka ba ng tawad o hindi? Sige. Ihingi ako ng tawad. Pasensya na. Sana ganyan ka agad. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Ginoong Diego, umalis na tayo. Hoy, Sandali? Hindi ba tapos? Kanina mo sinabi, kung sakaling mabili ko ang Maybach na ito, luluhod ka at gagamitin ko ang ulo mo bilang upuan. Marco, huwag kang magmalabis. Imposible. Hindi ko gagawin yan kailanman. Ayokong ulitin. Marco, gusto mo bang tapusin mo na ako? Hindi ka namin pababayaan ng pamilya Alcantara. Patayin! 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 Ginoong Diego, Tama na. Aray. Ang sarap talaga. Sakto lang ang lambot at tigas. Marco, sige na, tama na yan. Aminado na kami sa pagkakamali namin. Hayaan mo siyang magsabi ng sarili niyang paghingi ng tawad. Pasensya na. Marco, hindi ko dapat ginulo ang grupo ninyo. Marco, magagawa mong gawin sa akin ang ganitong kahihiyan? Hindi kita patatawarin. Ginoong Marco, kahabagan. Hindi na kami uulit. Sumunod kay Ginoong Diego. Umalis kayo. Panginoon,
Gusto mo bang ipabantayan sila? Hindi na kailangan. Hindi naman makakagawa ng malaking gulo ang mga hamak na yan. Sige, tuloy-tuloy lang ang trabaho nyo ayon sa plano. Huwag nyong pabayaan ang trabaho nyo. Sisiguraduhin naming maibigay ang order sa tamang oras. Itiyakin naming bantayan ang mga poste. Ginoong Marco, nakumpleto na ang papeles ng sasakyan. Pwede mo nang kunin. Oh, Panginoon, ngayon, tingnan natin ang bahay. gusto ko rin yan. Pumunta tayo sa pinakamagandang condominium sa lungsod ng Aurora para pumili ng luxury condo unit. Dalawang mahal na bisita. Ito ang bagong inilabas naming napakagandang tirahan. Pinakamaganda ang view ng buong lungsod dito. Hindi na kailangang ipakilala. Ito na yon. Credit card. Hindi na po kayo titingin sa lokasyon at floor plan? Hindi na. Gusto kong tumira dito ngayong gabi. Panginoon, walang problema sa kontrata. Ito na yon. Credit card na lang. Ngayong araw? Salamat ha. Panginoon, trabaho ko lang yon. Akyat na muna ako. Panginoon, huwag kang umalis. Yung mga sinuot ko kanina, ay pack mo lahat yan. Huwag mo na subukan. Ang mga ito. Kukunin ko lahat. Sige, sir. Salamat. Panginoon, kabuuan kita ngayong buwan, 100,000,000 piso. Parang nagkapera ako, di ba? $100,000,000 piso. $100,000,000 piso. $100,000,000 piso. Hindi mauubos yan habang buhay. Congratulations, host. Pinahusay ang sistema ng talento mo. Nakakuha ka ng 10,000 tapat na tagasunod. Kasabay nito, na-trigger ang pagtawag ng pambihirang talento. Tawagin agad. Ipagtatanggol ka namin hanggang kamatayan, Panginoon. Ipagtatanggol ka namin hanggang kamatayan, Panginoon. Maya, nandito po ako, Panginoon. Maya, Panginoon. Si Maya Santos, 26 na taong gulang, isang makapangyarihang emperatris, pambihira ang lakas, bihasa sa musika, ahedres, kaligrafya, at pagpipinta. Tumayo ka na. Ang ganda pala ng emperatris na ito.
Ipagtatanggol ng iyong tauhan, ang Panginoon ng buo. Panginoon, mayroon ka ng ari-arian, may mga talento, at may kapangyarihan. Sa tingin ko, ang langit sa lungsod ng Aurora ay malapit nang magbago. Sir Marco, ang iyong ari-arian ay lampas sa 1 bilyon. Inimbitahan kayo sa isang hapunan sa Sabado. Panginoon, sasama kami sa iyo. Si Maya ang magiging representante mo, at ako naman ang makikipag-ugnayan sa mga koneksyon. Sige, ganito na lang. Nasaan ang imbitasyon mo? Hindi ka papapasukin kung wala kang imbitasyon. Walang imbitasyon, walang pasok. Naiwan ko raw sa kotse ang imbitasyon ko. Pwede bang papasukin mo muna ako? Paumanhin po, ma'am. Ito po ang patakaran. Panginoon, nakilala ko siya. Si Andrea de la Cruz, ang anak ng may-ari ng De La Cruz Group. Ang De La Cruz Group ay may malalim na ugat sa negosyo sa lungsod ng Aurora. Malawak ang koneksyon nila. Kung tutulungan mo siya, baka sakali ay makatulong ito para makakuha ka ng mga koneksyon sa mataas na lipunan. Ito ba ang imbitasyon mo? Nakita ko lang ito sa labas. Salamat. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, may iwan na ako sa simula ng party. Ayos lang. Basta hindi ka mahuli sa party. Papasok na muna ako. Libre kita mamaya. Tara, pasok na rin tayo. Hoy, ikaw, na ganyan ang suot? Naglakas loob ka pang pumunta dito sa party? Umalis ka diyan! Huwag mong galawin ang aking amo. Teka, huwag kang gagawa ng kaguluhan. Pasensya na. Narito ang aking imbitasyon. Sana sinabi mo agad. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Oo, pwede na. Pa, kumusta pakiramdam mo ngayon? Hey, anak, ako. Parang hindi na ako magtatagal. Kailangan mong maghanap ng maaasahang lalaki at magpakasal. Ngayon, ang mga tao rito ay mga kilalang tao sa lungsod ng Aurora. Bilyonaryo, pumili ka na. Pa, Wala akong gusto sa kanila. Andrea, anak, hindi kita pinipilit. Tingnan mo ang kalagayan ko. Gaano pa katatagal? Pa? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Habang narito pa ako, kailangan kong hanapan ka ng maaasahang tao. Kapag wala na ako, wala nang magtatanggol sa'yo. Paano kung may umapi sa'yo? Sino kaya ang pipiliin ni Ma'am Andrea? Ako ang piliin mo. Siya ang pipiliin ko. Pinili ko siya. Nababaliw ka ba, Ma'am Andrea? Itong batang ito. Ano ang pagkakaiba niya sa isang pulubi? Ang gala ay para lang sa mga may assets na 100 milyong piso. Baka pumasok lang siya para makikain. Ang mahirap ay hindi dapat lumabas para mapahiya. Mga security guard, paalisin mo siya. Ang karapatan. Hindi ito nakadepende sa suot mo. Pero ang taong may assets na 100 milyong piso ay hindi magiging jologs na katulad mo. Siya ang pinili ko. Ang karapatan. Hindi kayo ang dapat humusga. Ikaw ay naglakas loob na magmalabis sa gala ng pamilya de la Cruz? Marco Reyes, bakit ka nandito?
Marco, anong ginagawa mo rito? Kung makakapunta ka, bakit ako hindi? Hindi kaya magdadala ulit siya ng maraming tao? Hindi. Puno ito ng mga mayayaman. Kung magkagulo, lahat sila magagalit. Hindi na siya makakaporma sa lungsod ng Aurora. Ang lugar na ito ay para sa mga tulad mo bang mahirap na makapasok? Ginoong Diego, huwag kang magalit. Makinig kayong lahat. Ang taong ito ay isang mapilit na manliligaw na sumunod sa akin ng 8 taon. Ma'am Andrea, humanap ka na lang ng iba. Noong high school pa siya, nagdadala na siya ng almusal para kay Sofia. Noong college, siya ang nagpapaaral kay Sofia. 10 beses na siyang na-reject, pero hindi pa rin sumusuko. Hindi ba't siya ay isang tunay na walang dignidad na tao, di ba? Magsinungaling ka. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ma'am Andrea, huwag kang magpapaloko sa kanya. Noon, wala nga siyang makain. Kung mambabastos ka pa sa Panginoon, hindi mag-aatubili ang aking espada. Maghahasik ka ng karahasan? Narito ang mga makapangyarihan at kilalang tao ng lungsod ng Aurora. Kahit ang kaliit-liitang daliri nila ay kayang durugin kayo. Diego, nakalimutan mo na ba yung nangyari sa car dealership? Ginawa kong upuan ang ulo mo. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya de la Cruz, kung makikisalamuha sa mga tulad mo ay tiyak na mabubuwag din. Ginoong Tonyo, sana naman hindi ka malinlang ng ganitong klaseng tao. Mabangkarote? Sa tingin ko, mas dapat mong alalahanin ang sarili mong pamilya, Alcantara. Ang handaan ngayong gabi ay puno ng mga mahahalagang tao sa lungsod ng Aurora. Ikaw, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ha? Opo, tatay. Ha? Umalis ka na rito. Ang lugar na ito ay hindi para sa'yo. Totoo, mukha kang pulubi sa suot mo. Huwag kang magpahiya dito. Nakakatawa talaga. Ang mga mayayaman laging gustong ipakita ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng damit. Pero nakalimutan nila na ang tunay na dignidad ay nasa isip. Ikaw, Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Akala mo ba importante ka? Tama si Marco. Nakakatawa talagang humusga ng tao base sa suot. Ma'am Andrea, hindi ka ba nahihiya sa pamilya mo sa pakikisama sa taong katulad niya? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nakalimutan mo na ang sakit? Ikaw? Huwag kayong magmalabis. Dito hindi lugar para magwala. Security guard, palayasin ninyo sila. Ginoong Marco, sige na po. Sino ang nanakit? Bulag ka ba at hindi mo nakita? Sumusunod lang kami sa patakaran. Kung hindi ka makikipagtulungan, ipalalabas ka namin. Subukan mo. Mata ng aso. Ipakita mo sa kanila ang bill ng kita ngayong buwan. Ano? Isang buwang kita ay 100 milyong piso? Siya kaya yung kamakailan lang sumikat na mayaman sa lungsod ng Aurora. Ito, imposible. 1 buwan lang ang nakalipas. Wala pa siyang makain. hindi, peke. Peke ito sigurado. Ginagamit niya lang to para magpa-impress. Para lokohin si Ma'am Andrea. Na, Hinapas mo ako? Security guard, hulihin niyo siya. Ga. Lumabas ka. Kapag hindi niyo idinalang ang Panginoon ko, hindi magdadalawang isip ang espada ko.
Diego Alcantara. Nagpakita na ng ebidensya si Marco. Ano pa ba ang gusto mo? Isang sinungaling lang talaga siya. Andrea, Huwag kang magpaloko sa kanya. Tama na. Sir Marco ay bisita ng aming pamilya de la Cruz. Sir Marco, sa araw na ito, ang pamilya de la Cruz ay nagkulang. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sir Marco, ang ganda ng dating niyang babae. Kasama mo pala siya? oo, kasama ko siya. Maya Santos ang pangalan niya. Talagang pambihira ang babae. Ang galing ng mata mo, Sir Marco. Panginoon, isang karangalan ang paglilingkod ko sa inyo. Hey, naku. Sir Marco, ang handaan ngayon ay galing sa pamilya namin. Ang mga inimbitahan ay mga kilalang negosyante sa lungsod ng Aurora. Tingnan mo ito. Andrea, kanina sa harap ng lahat, sinabi mo na si Sir Marco ang gusto mo. Totoo ba ang gusto mo si Sir Marco? Hey, hindi ako nagbibiro. Ang mga nandito, kung hindi sila kagaya ni Binatang Alcantara na pasaway na mayaman, ay mga negosyanteng ang tinitignan lang ay angkan. Kahit na ordinaryo lang si Sir Marco noon, may paninindigan siya. Mas magaling siya kaysa sa mga mayayabang lang dahil sa angkan nila. Kaysa sa kanila, mas pipiliin ko si Sir Mark. Panginoon, mas matatag pala si Ma'am Andrea kaysa sa inaakala mo. Nababaliw na yata si Andrea de la Cruz. Si Sir Marco, ang gusto kong maging asawa. Sir Marco, kung nakapasok ka sa ganitong eksklusibong handaan dito sa lungsod ng Aurora, ibig sabihin, may kaya ka. Hindi ka tulad nila na puro. Ke. Tatay. Tatay, anong nangyari sa'yo? Doktor! Tumawag ng doktor! Doktor. Sino ang doktor? Nabigo na ang puso at baga ni Jiliu. Wala na akong magagawa. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang tatay ko. Siguro ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang medikal na Santo Ding Yuanqing na sinasabi sa mga alamat. Hey, Wag, tatay. ano? Ang medikal na Santo Ding Yuanqing? Ang sabi-sabi? Parang Diyos na kayang buhayin ang patay. Huwag nang magsalita ng pagpapagaling. Ang mga nakakita ng tunay na mukha ni G, Ding ay mabibilang mo lang sa daliri. Sistema, tingnan mo kung mayroon talentong medikal. Naghahanap ng pambihirang talentong medikal. Matagumpay ang paghahanap. Maaari nang tawagin ang pambihirang talentong medikal. Medikal na Santo Ding Yuanqing. Itatawag ba? Ayos. Meron nga, itawag. Pagtatawag sa pambihirang talento na si Ding Yuanqing, kailangan ng bayad na 30 milyon. Itatawag ba? Naku! Sistema! Huwag kang gahaman! Kaya kong ipatawag ang medikal na Santo. Totoo ba yan? Si Ding Yuanqing mismo, hindi ko kayang anyayahan siya. Pero ang kanyang pinakamatalik na estudyante, si Chen Shu Sheng, sa isang tawag ko lang ay mapaparito na. Hindi tama yan. Ang medikal na Santo ay hindi pa nagkaroon ng estudyante. Wala siyang tinanggap na alagad. Itong si Chen Shushe, baka peke yan. Sa puntong ito, wala na tayong ibang paraan. Sir Diego, pakiusap. Bakit pa tatawagin ang alagad ng medikal na santo? At diretsuhin mo na? Tawagin ang medikal na santo mismo. Hahaha. Ikaw, na hindi man lang nakakita ng mataas na lipunan, karapat-dapat ka bang magsabi ng medikal na Santo? Tama. Hindi ka ba tumitingin sa sarili mong kalagayan? Please, Sir Marco, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ang medikal na santo ay iilang tao lang ang nakakita. Huwag ka nang makialam. Sistema, gusto kong tawagin ang medikal na santo. Tumawag ng pambihirang talento, Ding Yuanqing. Kailangan ng 30 million. Tatawagin ba? Kumpirmahin ang pagtawag.
Babawasan ang 30 milyong pondo sa pagtawag. Pambihirang talento sa medisina, ang medikal na santo na si Ding Yuanqing, tinatawag. Ang medikal na santo. Narito na si Ding Yuanqing. Marco, ito ba yung extra na hinanap mo sa probinsya? Tama. Umalis ka dyan. Huwag mong abalahin ang pagpapagamot kay Ginoong Tonyo. Aw, Pagpupugay sa iyo, Panginoon. Aray, Huwag mo nang ituloy ang pagpe-play na yan. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang pagpapagamot kay Ginoong Tonyo. Mga gwardya, palayasin niyo sila. tama. sinong may lakas ng loob na galawin ang mga tauhan ko? May utos ang Panginoon. Ang sinumang mag-ingay pa, papatayin ng walang awa. Medikal na santo, ikaw na ang bahala. Siya. Mama Andrea, huwag kang mag-alala. Tatay, Andrea, tatay, nagkamalay ka na. Sabi sa alamat, ito raw ang espesyal na pamamaraan ng pagtutusok ng medikal na santo. Siya nga talaga ang medikal na santo, si Ding Yuanqing. Ginoong Marco, kung hindi dahil sa iyo, malamang matagal na akong patay. Noon, nang sabihin ni Andrea na ikaw ang pipiliin niya, nagduda pa ako noon. Pero ngayon, hindi pala dapat ako nag-alala. Ipagkakatiwala ko sa iyo si Andrea at panatag na ang loob ko. Sa mga susunod na araw, ikaw na ang magiging tagapagmana ng De La Cruz Group. Huwag kang mag-alala, Ginoong Tonyo. Sisiguraduhin kong maaalagaan ko ng mabuti si Andrea. Imposible. Imposible talaga ito? Panginoon, napagod ako ngayong araw. Uminom ka ng tubig. Magpahinga ka sandali. Panginoon, na-check ko na ang paligid. Walang peligro. Ngayong araw, salamat sa inyong dalawa. Kung hindi, Diego magpapatuloy pa sa paggulo. Panginoon, ito talaga ang tungkulin namin. Maghahanda ako ng tubig para sa paligo. Magpahinga ka. Siya. Sasama ako sa Isabel. Magkasama silang dalawa sa paligo. Grabe naman. Wow. Hahaha. Mainit ba? Mainit o hindi? Ay, sakto lang. Panginoon, tamang-tama ang temperatura ng tubig. Sasama ka ba? Papunta na. Ha, Kuya Ben. Tulungan mo kami na alisin si Marco. Handa kami magbayad sa iyo 10 million pesos. Marco, yung lumalabas lang sa lungsod ng Aurora. May maraming tauhan daw. Kuya Ben siya. Mga tauhan niya ay grupo ng mga delivery rider at mga basura na security guard. Hindi makipagsabayan sa Green Dragon Association mo. Ito ay 5 million pesos na down payment. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan ka pa ng 5 million pesos. Sige, tinatanggap ko ang trabaho. Sa loob ng 3 araw, papalisin ko siya sa lungsod ng Aurora. Ay, maraming salamat Kuya Ben. Huwag kang mag-alala, ang pera hindi talaga magkukulang. Marco,
Titingnan ko kung paano mo ngayon magpapakita ng kapangahasan. Panginoon, Matagal na akong hindi nakauwi. nais na po ninyong umuwi? Aayusin ko na po ito. Si Maya ang bahala sa mga tapat na tagasunod. Ikaw ang samahan mo ako pa uwi. Oh. Nanay, nandito na ako. Anak, pumayat ka na naman. Nanay, ipapakilala ko po sa inyo. Ito po, si Isabel. Tita, ito po ang dala ko para sa inyo. Kaunting alaala lamang. Tanggapin ninyo po. Ay naku. Ang ganda naman ng dalagang ito. At napakabait pa. Hahaha, anak. Huwag na po kayong magsalita ng ganyan, nanay. Ano ba ang gusto ninyong ibili ko? Anak, huwag mong ipagpalit ang pera sa masamang daan at gumawa ng kalokohan, ha? Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ang perang ito ay galing sa legal na paraan. Tita, huwag po kayong mag-alala. Si Marco po ngayon ay may sarili ng negosyo. Mula ngayon, magsaya na lang po kayo. May pinagkatandaan na ang anak ko. Mabuti naman. Halika, lulutuan ko kayo ng masarap. Tara na, pasok na tayo sa loob. Isabel ha. Ang ganda-ganda mo talaga. 100 beses ka pang maganda kaysa kay Sofia. Tita Nena, sobra naman po ang papuri ninyo. Naku, noong huling pagbisita ni Sofia, nasa labas ako at nagpapakain ng manok, ay sabi niya mabaho raw. Hindi pa man nakalipas ang 10 minuto, umalis na siya. Yung babaeng iyon, talagang minamaliit kaming mga taga-probinsya. Nanay, bakit mo sinasabi ang totoo ng ganyan? Alam ko namang hindi mo siya gusto. Matagal na kaming naghiwalay. Mabuti nga at naghiwalay kayo, haha? Tita Nena, huwag po kayong mag-alala. Madalas po akong dadalaw sa inyo. Nena, umuulan na. Hindi ka pa aalis para mag-ani ng mga pananim. Naku, ito, anong gagawin natin? Kasalanan ko lahat ito. Paano ko nakalimutan? Tita Nena, huwag po kayong mag-alala. Aabot pa tayo sigurado. Naku, anak, tingnan mo ang panahon. Kapag umulan ng malakas, hindi ito titigil agad. Tayo lang dalawa. Paano tayo makakaabot? Sistema, tawagin, 10, tapat, na tagasunod. Matagumpay ang pagtawag. Narito kami, Panginoon. Anak, ano ang nangyayari? Paano bigla-bigla dumami ng ganyan ang mga masasamang tao? Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi sila masasamang tao. Sila ang hinanap ko para tumulong mag-ani. Para mag-ani? Mamaya, dalhin ninyo ang mga kagamitan at sumama kayo sa akin para mag-ani. Opo. Ang anak ko ngayon, ang dami na pala niyang kaibigan. Hahaha. Bahay ni Aling Nena. Bakit tahimik? Uulan na malapit na. Sila lang ni Marco ang mag-ina. Malamang hindi nila matatapos ang pag-aani ngayon. Hayes, Toto, baka mabulok na lang ang mga yan sa lupa. Ang galing talaga nitong batang si Marco. Ang dami nang nahanap niyang katulong. Bilisan ninyo ang mga galaw. Uulan na. Opo. Naku po, ang bilis naman. Aling Nena, sino ba ang mga hinire ninyo? Mas mabilis pa sila kaysa sa mga binata sa barangay natin. Lahat yan ay mga tao ni Marco. Kung hindi dahil sa kanya, malas na malas ako ngayon. Hehe. Aling Nena, ang swerte mo talaga. Si Marco ay mabuting anak, may kakayahan, at dinala pa niya ang gandang kasintahan. Maghanda ka na lang sa magandang buhay. Hoy, Aling Nena, pwede ba kay Marco na humanap din ng 2 katulong para sa amin? Magbabayad ako?
Tulungan ninyo ang mga kababayan natin. Aniin ang mga pananim nila. Opo. Ang ganda naman. Nagtagumpay na si Marco. Naalala pa niyang tulungan ang mga kababayan natin. Anong tagumpay-tagumpay? Matanda na lang siya. Nako, huwag kang mahiya. Hoy, ay nako. Nagsasalita lang ako nang nagsasalita. May niluluto pa pala ako sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Alis na ako. Ah, Isabel, tikman mo ang luto ni Tita Nena. Ang sarap ng luto mo, tita. Mas masarap pa ito kaysa sa mga restaurant. Naku, ang bait naman ng batang ito. Ang sarap pakinggan ng sinabi mo. Nanay, tingnan mo naman. Pinuri ka lang ni Isabel. Ganito nakaaya-aya ang ngiti mo. Dati rin naman kitang pinuri sa galing mong magluto. Pero hindi ka naging ganito kasaya. Nagbunga na rin ang pagsisikap ni Marco. Nakahanap pa ng ganito kagandang kasintahan. Anak, si Marco kasi noon palaging nagtitipid. Lagi akong nag-aalala na baka siya'y nahihirapan. Tita, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako na ang tutulong sa inyo. Ikaw, dito ka na lang sa bahay at magpahinga. Hehehe. Ngayong nandito ka na, wala na akong dapat ikabahala. Sa hinaharap, kapag inapi ka ni Marco, sabihin mo lang sa akin. Hehehe. Hindi ko inakalang si Isabel at si nanay ay magiging ganito ka-close. Kung alam ko lang, dapat noon ko pa siya dinala rito. Aray, busog na ako. Naku, itong batang ito, bakit hindi ka pa kumain ng marami? Parang panaginip lang ang lahat ng ito. 1 buwan lang ang nakalipas. Nasa kali ako at inaapi ni Diego Alcantara. Pero ngayon, may bilyon-bilyon na akong yaman at nabigyan ko ng magandang buhay si nanay. Oo nga pala. Kagabi, habang nag-eehersisyo ako, sabi ng sistema, pwede na akong tumawag ng mga espesyal na sundalo. Oo nga pala. Kagabi habang nag-eehersisyo ako, sabi ng sistema, pwede na akong magtawag ng mga special forces. Binabati kita, host, na-unlock ang bagong uri ng tropa, 1,000 special forces. Gusto mo bang itawag agad? Wag muna. Mas mabuting itabi ko sila para sa mga hindi inaasahang panganib. Sistema, itawag mo agad ang 1,000 special forces. Pagpupugay sa iyo, Panginoon, mananatiling tapat hanggang kamatayan. Dito muna kayo maghintay. Huwag ninyong guluhin ang mga tao sa baryo. Panginoon, Mga 1 kilometro sa silangan, may papalapit na mahigit 10 katao. Sino sila? may dalang mga patalim. Magulo ang kanilang paglakad. Mga miyembro ng gang? Batay sa impormasyon sa lungsod ng Aurora, malaki ang posibilidad na sila ay mula sa Green Dragon Gang. Green Dragon Gang? Mabagsik silang kumilos. Madalas silang tumutulong sa mga may problema. At laging ginugulo ang mga residente sa paligid. Sige, alamin ninyo. Tingnan ninyo kung ano talaga ang pakay nila. Habang nagsisiyasat kayo, mag-ingat kayo. Huwag kayong mahuhuli. Opo. Panginoon. Narinig ko ang usapan nila. Ikaw at ang iyong pamilya, ang target nila. Ano? Hindi ko sila palalabasin ng buhay. Makinig kayong lahat. Panginoon. Nakahanda na ang lahat. Kapag dumating sila, agad natin silang mapapaligiran. Huwag muna kayong gumalaw. Gusto kong malaman kung sino talaga ang may lakas ng loob sa likod nito. Maging maingat kayo mamaya. Baka mag-alala na naman si nanay. Opo? Amo. Amo, tingnan mo yung tao. Yun ba yung Reyes na iyon? Siya nga. Tara na.
Ikaw si Marco Reyes. Magaling ka para sa edad mo. Pero ngayong araw na ito, dito ka ililibing. Wala naman tayong away. Sino ang nag-utos sa inyo? Marami ka ng naagrabyadong tao. Pero sabihin na rin natin sa'yo, may pinagmumulan yan na hindi mo kayang kalabanin. Hindi ko kayang kalabanin? Sa tingin ko, takot lang. Sabihin. Amo, huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa batang to. Isang saksak lang, patay na yan. Ano ba? Nagmamadali ka. Sa tulad niyang klaseng tao, dapat dahan-dahan nating pahirapan. Takot kayong gumalaw. Ano? Sa tingin ko, hindi na dapat kayo tawaging Green Dragon Society. Baguhin nyo na lang pangalan nyo sa samahan ng mga duwag na dragon. Hindi mo ba talaga inakala na wala akong backup plan? Lumabas ka na. Sugot. Talagang hindi ako nabigo. Kapag mga special forces ang kumilos, iba talaga ang resulta. Halika. Kung may bayag ka, gawin mo. Ha ha ha. Sususu. Director Reyes. Ako pala ang bulag at hindi nakakilala sa tunay mong kakayahan. Tingnan mo. Binigyan kita ng pagkakataon, pero wala ka pa rin silbi. Alright. Pakiusap, Director Reyes. Pakiusap, maging maluwag kayo. Patawarin niyo na kami. Pwede kitang patawarin, pero sabihin mo, sino ba talaga ang nasa likod nito na nagutos sa'yo? Bibigyan kita ng pagkakataon sa bilang ng 3. Diego. Si Diego Alcantara. Binigyan niya ako ng 5 milyong piso bilang down payment. Sabi niya, pagkatapos ng trabaho, ibibigay niya ang natitirang 5 milyon. Nadala rin ako sa panloloko niya. Kung alam ko lang na ganito kalakas ang kakayahan ninyo, napakalakas talaga. Kahit 10 tapang ang ibigay sa akin, hindi ako maglalakas loob. Bukod doon, ano pa ang sinabi niya? Tinawag pa kayong walang kwenta. Sabi niya, hindi ka niya pababayaan. Pamilya mo, hindi rin niya pababayaan. Ano? Aray po, pulis, ikaw. Dumating na rin kayo. Nagkamali kami, may kasalanan kami. Kayo, ang dakpin ninyo kami. Ano ba ang gusto ninyong palabasin dito? Kami ay mula sa Green Dragon Society. Kami ay sumusuko. Ano ang nangyari? Pakiusap, ang dakpin ninyo kami. May kasalanan kami. Nagkamali talaga kami. Ginugulo namin ang mga residente at naniningil ng protection money. Wala kaming ginawang mabuti. Paano ninyo nakuha ang mga sugat na ito? Nadulas lang ako. Nadulas? Mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung ano ang pakana nila. Mag-interogasyon muna tayo. Hoy, pulis, aaminin namin ang lahat. Sasabihin namin ang lahat. Handa kaming magbayad sa aming mga kasalanan. Panginoon, hindi ko inakalang ganito katapang si Diego Alcantara hanggang sa maghanap pa siya ng Green Dragon Society para umaksyon. Hindi na natin dapat hayaan siyang magpatuloy ng walang pakundangan. Kailangan niyang magbayad. Yang laruan na baril ninyo, mukha talagang totoo ah. Ayon. Sa binili ko sa halagang 30,000 piso. Sabi nung tao na itong bagay na ito ang ordinaryong tao ay hindi makakapansin. Hehe. Magkwento ka nga. Noong araw na iyon, si Diego Alcantara, ano ang napag-usapan ninyo? 3 araw ang nakalipas. Dumating si Diego Alcantara kasama ang isang babae sa tindahan ng tsa ng samahan ng Berdeng Dragon. Sabi niya na patayin ko si Marco Reyes. Siya ay magbibigay sa akin ng 10 milyong piso. Siya rin ang nag-utos sa iyong maghanda nito? Ito ay isang lighter lang. Pang-intimidate lang. Lighter? Huy, lighter nga talaga.
Diego Alcantara, ayaw talagang tumigil. Panginoon, ako na po ang huhuli kay Diego Alcantara upang humingi ng paumanhin sa inyo. Sandali, isang katatawanan lang iyon. Hindi na kailangan dumihan ang ating mga kamay. Panginoon, ito na ang 3 beses na inapi kayo ni Diego Alcantara. Kung hindi natin siya paparusahan ng ibang tao, ay iisipin na madali tayong apihin. Ang paghuli sa kanya ay napakadali para sa kanya. Gusto kong wala na siyang pagkakataong makabangon muli. Binabati kita, host. Na-upgrade na ang iyong sistema ng talento. Nakakuha ka ng 100,000 tapat na tagasunod. Binabati kita, host. Na-upgrade na ang iyong sistema ng talento. Nakakuha ka ng 100,000 tapat na tagasunod. 100,000 tapat na tagasunod. Kung noong unang panahong ito, kahit papaano'y makakapagtatag ako ng sariling teritoryo. Kung sakaling masisko ang pagkakataon, pati ang posisyon ng emperador ay maaari kong makuha. Tawagin agad. Pero paano ko sila iaayos ngayon? Illegal ang pag-utang sa online loan. Hindi natin pwedeng gawin iyon. Pero ang trabaho sa pabrika ng electronics, punong-puno na rin. Kung hindi pwede ang online loan o pabrika, ano pa? Hindi naman siguro papagurin ko sila sa pinless? Sa paligid, may mga construction site pa. Paghahatid ng mga pang-araw-araw na gamit sa komunidad. At saka trabaho sa pag-aayos ng mga kargamento. Kailangan din ng manpower doon. Sige, ganito muna. Kunin muna natin ang mga pinakamababang uri ng trabaho sa ating mga kamay. Oy, Marco. Oh, Ginoong Tonyo. Kumusta po ang inyong kalagayan nitong mga nakaraang araw? Salamat sa iyo. Gumaling na ako. May handaan sa lumang bahay ng pamilya de la Cruz. Iniimbita kita para sa isang simpleng hapunan. Say. Ang bait-bait ninyo po. Siguradong pupunta ako. Mabuti. Magkita na lang tayo doon. Marco, nandito ka na rin sa wakas. Halika, umupo ka. Oo, ikaw rin. Umupo ka. Huwag kang mahiya. Parang pamilya na tayo. Salamat. Marco, sa susunod na linggo, magkakaroon ng pulong ng mga shareholder ang Liu Group. Balak kong ianunsyo sa pulong na ikaw ang magiging tagapagmana ng grupo. Ginoong Tonyo, hindi ba't masyadong maaga ito? Tingnan mo. Malakas pa ang katawan ko, pero hindi na rin ito makakapagpagod ng husto. Tingnan mo. Si Andrea, babae lang. Hindi niya kakayanin ang mga gawain sa kumpanya. Pagdating ng panahon, yung ilang shareholder na iyon, baka magbigay sila ng problema sa iyo. Kailangan mong maghanda. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Tonyo. May paraan ako. Binibining Isabel, maingat siya, magaling magplano. Kapag kasama ko siya, lalo akong mapapanatag. Ginoong Tonyo, huwag po kayong mag-alala. Ihahanda ko ng maaga ang mga dokumento ng grupo para masagot ang mga tanong ng mga shareholder. Mabuti. Tatay, yung mga shareholder na iyon, hindi kaya sadyang pipilitin nila si Marco? Huwag kang mag-alala. Ang matandang buto kong ito ay sasalo rin para sa iyo. Ginoong Tonyo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para kumbinsihin ang lahat. Mabuti. Sa sinabi mong iyan, napapanatag na ako. Ginoong, handa na ang pagkain. Sige, Marco. Lipat na tayo ng pwesto. Halika. Hindi bagay ang alinman. Hindi dahil hindi magkasya, kundi masyadong simple.
Ang makikilala mo bukas ay ang mga matatandang shareholder ng grupo. Matalas ang mata ng bawat isa. Pero hindi ako sanay na magsuot ng ganyang formal. Ganito na lang, dalhin kita sa high-end na butik sa lungsod ng Aurora para pumili tayo ng mga bagay na bagay sa'yo. Ang pulong ng mga shareholder na ito, hindi pwedeng maging pabaya. Ha? Kumusta? Siya. Hintayin mo muna ako dito. Babalik agad ako. Sir, may appointment po ba kayo? Wala. Naghihintay lang ako sa kaibigan ko. Naghihintay sa kaibigan? Sir, kailangan ko kayong paalalahanan. Ito ang pinakamahal na butik sa lungsod ng Aurora. Ang isang kamiseta dito ay katumbas ng sweldo mo sa pagtatrabaho sa pabrika ng electronics ng kalahating taon. Sigurado ka ba na ang kaibigan mo ay hindi lang dinala ka rito para makigamit ng aircon? Wait. Huwag hawakan! Alam mo ba kung magkano ang Amerikanang iyan? 180,000. Kaya mo bang bilhin kung madumihan mo? Ang kapal ng mukha mo. Panginoon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magkasama ba kayo? Sasabihin ko sa inyo, ang tindahan namin. Pero ito ay nasa ilalim ng De La Cruz Group. Kung magkakagulo kayo dito, tatawagin ko agad ang security guard. De La Cruz Group. Hoy, Dalagita, huwag kang magpakalabis. Tama, hindi nga nakikipagtalo sa'yo si Sir. Ikaw pa ang nagmamalaki ka dito. Ano ba alam ninyo? Marami na akong nakilalang tao. Anong nangyari? Inapi ka ba niya? Wala. Tumitingin lang ako ng mga damit. Ikaw ba ang kaibigan niya? Umalis na kayo. Huwag niyong istorbohin ang negosyo namin. Ang asta mo, hindi ka ba natatakot? Naisumbong kita sa tagapamahala ninyo? Sa itsura ninyo, parang hindi naman kayo makakabili. Umalis na kayo. Tagapamahala, Tsang. Nandito ako sa clothing store ninyo. Mas mabuti kung pumunta ka rito ngayon. Mama Andrea, bakit ka nandoon? Pupunta ako diyan. Ano? Del. Ma'am Andrea. Mama Andrea, bakit ka na parito? Hindi man lang ako sinabihan. Para personal kitang inasikaso. Ang iyong sales lady, kanina pa kami pinapaalis. Ganito ba ang trato ng tindahan mo sa mga customer? Ma'am Andrea, pasensya na po. Nagkamali ako. Hindi ko po kayo nakilala. Naging tanga lang ako sandali. Ipagpaumanhin ninyo po ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Sir Tsang, ano ang gagawin mo? Ikaw na ang bahala. Mag-impake ka na at umalis ka na. Pakiusap, Sir Tsang. Huwag mo akong tanggalin. Nagkamali ako. Security guard, ilabas mo ito. Ma'am Andrea, nagkamali ako. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ma'am Andrea. Binibining Andrea at Ginoong Marco, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ang lahat ng gastos ninyo ngayon, ako ang sasagot. Halika. Oy, Maganda itong damit, subukan mo. Sabi ko na nga ba, walang problema ang pinili ko. mas maganda pa rin ang panlasa mo. Bagay na bagay kayo, talagang magkatugma. Mula ngayon, ang mga damit mo, ako na ang pipili. See ya. Ngayon, tinawag ko kayo para sa pulong ng mga shareholder. May isang mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Balak kong gawing tagapagmana ang batang Ginoong Marco na ito. Maging tagapagmana ko. Ha? Ito. Maraming matagal ng empleyado sa grupo. Hindi dapat umabot sa isang dayuhan. Hindi ba't binibiro mo lang ang grupo? Hindi mo ba tinitignan kung ano ang dati mong trabaho? Ha? Ang taong makitid ang pananaw, hanggang saan pa aabot? Kung ibibigay ang kumpanya sa taong ito, hindi ba masisira lang ito? Vice Presidente Yu. Ito ang mga kamakailang resulta ni Marco. Daang milyong piso ang kita bawat buwan. Kumpara sa mga taong umaasa lang sa karanasan para maliitin ang iba, mas maganda ito.
Mga maliliit na bagay lang ito. Kumpara sa bilyon-bilyong proyekto ng grupo, ano ito? Kaysa pagdudahan mo ako, mas mabuting tingnan mo ang sarili mong 10 taon sa pwesto. Ang performance ng mga proyekto mo kasing bilis ba ng paglago ng bagong dibisyong ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi maganda. Ano ang nangyari at nagmamadali ka? Nakasaad sa kontrata na kung hindi tayo maglo-load ngayong gabi, malulugi tayo ng 100 bilyon. Ano? 100 milyong piso kung malulugi ito. Ang daloy ng pondo ng kumpanya sa huling bahagi ng taon ay siguradong mapuputol. Saan makakahanap ng napakaraming kargador? Kahit makahanap, hindi matatapos iyon sa isang gabi. May solusyon ako. Proyekto ito na 100 milyong piso. Anong solusyon ang mayroon ka? Papa, ganito kaya? Kung malulutas ni Marco Reyes ang krisis na ito, hayaan siyang maging tagapagmana ng grupo. Napagdesisyonan na. Mayroon pa bang kontra ang mga kasama? Sige, maglalatag ako ng salita dito ngayon. Kung hindi mo malulutas ang problema, umalis ka sa grupo. Ilang oras lang ang natitira. Parang imposible talaga. 100,000 tapat na tagasunod, tumanggap ng utos, lahat, dumito agad para magtipon. Anong tunog iyon? Anong tunog iyon? Anong nangyayari? Sino-sino ba ang mga to? Mga 40 mahigit lang sila. Anong magagawa nila? Para mag-impake ng bilyon-bilyong halaga ng kargamento, abot pa ng susunod na taon bago matapos yan. Kakaunti lang sila. Kahit saang ahensya, makakakuha tayo ng ganyang karami. Alam ko namang wala siyang kakayahan, Presidente Liu. Ito ba ang hinirang mong kahalili? Tingnan niyo sa baba. Dumating na ang aking 100,000 tapat na tagasunod. Ano? Ano yan? Ang dami-dami nila. Nakita nyo na? Mga tao ko silang lahat. Paano nangyari yon? Bakit ang dami nila? Ang mga to, hindi naman talaga sila tinawag niya. Wala naman siyang ganyang kapangyarihan. Kung hindi kayo naniniwala, 100,000 tapat na tagasunod, makinig. Tama nga ang kutob ko sa kanya. Maraming tao. Mahirap talaga ang pagkoordinasyon. Kailangan ng episyensya sa paglo-load ng kargamento. Hindi lang basta sabi-sabi ang solusyon. Oo, hindi nga natin masasabi na matatapos ang paglo-load sa isang gabi lang. Maganda na lang kung hindi makakadagdag ng problema. Pumunta ka agad Industrial Park ng Pangkat de la Cruz, tumulong sa pagbubuhat ng kargamento. Malamang na nakita ninyong lahat. Nakita ninyo ang kakayahan ni Marco. Ang kakayahan ni Ginoong Marco, kumpara sa amin ng mga matanda, mas malakas pa nga. Isabel, ayusin mo ito. Oh, Tapos na ang paglululan ng lahat ng kargamento. 2 oras ng maaga kaysa sa inaasahan. May lakas ng loob at diskarte si Sir Marco. Sige, sundin natin ang usapan. Ipinapahayag ko. Si Marco Reyes ang magiging tagapagmana ng grupo. Wala nga siyang sariling negosyo. Bakit siya ang mamamana sa De La Cruz Group? Ito ang kontrata ng paglilipat sa Industrial Park ng Silangang Lungsod. Gusto ni Marco na magtayo ng pabrika. Buong suporta ko sa kanya. Direktor Tonyo, talagang ibinuhos mo ang lahat. Marco maligayang bati. May sarili ka ng negosyo ngayon. Ginoong Tonyo, kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi ako makakarating sa narating ko ngayon. Ay, tulay lang ang ginawa ko. Ang tunay na kakayahan, galing pa rin sa'yo. Ginoong Tonyo, ang lupa ay galing sa inyo at tinulungan ninyo ako sa harap ng mga shareholder. Tulay lang ba ang tawag doon? Masyado kang totoo, bata. Huwag ka nang magpakumbaba. Tama si Papa. Marco
laging ibinibigay sa iba ang kredito. Marco magpatuloy ka lang ng buong tapang. Ginoong Tonyo, hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. At saka, ang supplier at mga kasosyong customer na ayos ko na para sa'yo. Ayos lang. Magkaibigan naman tayo. Director Reyes, congratulations. Sa mga kliyente ko, pakiusap lang po. Siguraduhin ang kalidad. Siyempre po. Huwag na mag-usap. Dapat magsimula ang pagputol ng laso. Ginoong Tonyo, sama tayo. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Magmadali ka. Sa tulong ni Ginoong Tonyo at ng lahat, ang produkto natin ay maibebenta sa buong mundo. Gusto nyo bang sumama sa akin? Oh. Oh. Tingnan mo yung kumpiyansa niya. Talaga nga, may magandang kinabukasan siya. Siyempre naman, hindi nagkakamali ang mata ko sa pagpili ng tao. Nakahanap na tayo ng magiging manugang ng pamilya natin. Pero palagi siyang may kasamang maraming tao. Assistant niya si Isabel. Si Maya naman, bodyguard niya. Trabaho lang nila yon. Pero ang lapit-lapit nila sa kanya. At natutulungan pa nila siya sa mga problema. Andrea, kailangan mong maging bukas ang isip. Bukod pa riyan, trabaho lang naman ang ginagawa nila. Pero natatakot ako na baka hindi ko magawa. Kaya ko rin sana siyang tulungan ng malaki. Ngayon, malayo lang ako at nakatingin. Ikaw si Andrea de la Cruz. Kaya mong gawin ng mas mahusay kaysa kanino man, talaga. Ang maging tanging babae sa puso niya. Marco, kakausap ko lang ng kliyente tungkol sa materyales ng produkto. Kaya sinigurado kong kumpletuhin ang ulat ng pagsusuri ng produkto at ang sertipikasyon sa kapaligiran. Tingnan mo. Muntik ko nang makalimutan yan kung hindi mo sinabi. Napakadetalyado mo, kaya mas kampante ako sa pakikipagnegosyo. Sir Marco, napakaswerte ninyo sa tulad ni Ma'am Andrea na katulong. Talagang napalakas kayo nito. Walang problema. Sa susunod na Miyerkules, ipapadala talaga. Ang plano sa logistics, ipapadala ko sa email ninyo. Ang mga sasakyang hindi taga rito, kailangang magparehistro. Opo. Sir Marco, ang quality control at episyensya ninyo kaysa sa pangkat Alcantara, mas magaling talaga. Sir Marco, wala pang isang buwan mula nang magbukas ang kumpanya ninyo. Naabot na ninyo ang order na daan-daang milyon mula sa ibang bansa. Pwede bang ibahagi ang sikreto? Siguraduhin maayos ang kalidad. Pagbutihin ang episyensya. Tuparin ang pangako. Ang bawat batch ng aming kargamento ay dadaan sa 3 beses na buong inspeksyon at nabuksan namin ang mabilis na daanan ng customs clearance sa daungan ng lungsod ng Aurora. Kaya ang bilis namin, kumpara sa ibang kumpanya ng logistics, ay mas mabilis ng 30%. Ang batch na iyon ng order, sa amin talaga iyon. Naglakas loob pa siyang harangin iyon. Ngayon, siya, hindi talaga natin kayang labanan. Hindi kayang labanan. Basta't lihim kong lagyan ng hilaw na materyales para sa kanya ng dagdag na sangkap. Tapos na siya. Sir Diego, ang paggawa nito ay labag sa batas. Anong takot? Kung may mangyaring masama, ako ang bahala. Salamat sa inyong tiwala.
Ang order na ito na 300 milyon, siguradong maibibigay namin ito sa takdang oras. Sir Marco, napakaganda ng mga naunang shipment mo. Huwag mo kaming biguin. Huwag kayong mag-alala, patuloy nagaganda ang kalidad. Panginoon, ang supplier ay nagpadala lang ng isang batch ng hilaw na materyales. Walang problema siguro, di ba? Ang supplier ay matagal na naming kasama at ang trabaho sa quality inspection ay personal kong binabantayan. Panginoon, kaninang umaga, may ilang mga gulo na gustong pumasok sa linya ng produksyon, mga tauhan ni Diego Alcantara. Ano na namang kalokohan ang gustong gawin ni Diego Alcantara? Panginoon, natuklasan ng quality inspection na hindi sumusunod sa pamantayan ng mga piyesa. Ano? May mga dumi sa loob. Pero ang hilaw na materyales na ito, personal kong sinuri at walang problema. Baka ang kapaligiran ng produksyon ang may problema. Oy, Sir Marco, kung hindi mo na naman maibigay ang shipment na ito, mapipilitan kaming kanselahin ang pakikipagtulungan. Hindi ko. Kayang kontrolin ang kalidad ng produkto, kaya huwag na lang tumanggap ng malalaking order. Si Diego Alcantara kaya? Panginoon, pupunta na ang iyong tauhan ngayon para alamin kung sino ang gumawa nito. Sandali. Unahin nating pakalmahin ang kliyente. Isabel, dalhin mo ang 5,000 tapat na tagasunod para beripikahin muli ang hilaw na materyales ng produkto. Opo, Panginoon. Ang tagasuri ng kalidad na responsable sa pagtanggap ng hilaw na materyales, ang tanging nakakontak sa hilaw na materyales na hindi pa nabubuksan. Dati siyang pumasok sa ngalan ng spot check sa loob ng bodega. Maya, ikaw, magdala ng mga tao at magtago sa paligid ng pabrika. Tauhan ninyo ay tiyak na mahuhuli ng may hawak na ebidensya. Panginoon, ang hilaw na materyales na hindi pa nabubuksan ay walang problema, pero ang mga nabuksan ay may halong dumi. Siya, alam ko na. Tumigil ka. Ikaw, kayo, anong ginagawa nito? Ikaw, anong ginagawa ninyo? Ako, nagkataon lang na dumadaan ako. Uuwi na ako. Hoy, ikaw. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hoy. Ate. Lahat ito ay si Diego Alcantara. Pinilit niya akong gawin ito kung hindi ko susundin ang gusto niya. Gagalawin niya ang buong pamilya ko. Ako, patawarin mo na ako. Dalhin niyo siya. Hoy, 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 wag po, hoy, hoy, hoy. Sir Marco, ang batch na ito ng produkto, lahat ay pumasa sa inspeksyon. Walang problema. Sige, salamat sa tulong nyo. Diego Alcantara, ganito lang ba ang kaya mo? Gusto mo akong sirain? Panginoon, inamin na ng inspektor ang lahat. Si Diego Alcantara ang may utos. Pinagawa niya sa mga hilaw na materyales. Ang dayang ginawa. Ang utang na ito, panahon na para singilin si Diego Alcantara. Panginoon, ang testimonya ng quality inspector at ang ebidensya ng paghalo sa hilaw na materyales, nandito na ang lahat. Kung ire-report natin ito sa pulis, maaaring makulong si Diego ng ilang taon. Hindi ba masyadong mabait tayo sa kanya? Gusto kong mabuhay siya nang mas masahol pa sa pagkamatay. Isabel, kunin ang 2 order na pinag-uusapan nila ngayon. Si Maya, ikaw ang mamuno sa 500 tapat na tagasunod at humarang sa entrance ng highway. Gamitin ang dahilan ng safety inspection para pigilan ang mga truck na may hilaw na materyales.
Opo. Hoy, Director Santos, yung order mula sa Southeast Asia, ang aming kita, pwede pa naming bawasan ng 2%. Pasensya na, Direktor Alcantara. May kumpanyang gustong makipagtulungan sa napakababang tubo. Kasama na ang logistics. Tao po? Tao po? Marco, Sir Diego, may problema. Ang hilaw na materyales, hinarang sa highway. ano nangyari? Dahil daw sa safety inspection, napatigil na ang produksyon sa planta. Siguradong si Marco na naman ito. Pilitin nilang dumaan. Opo, pilitin dumaan. Bayaran nyo kami. Diego, lumabas ka rito. Ibalik niyo ang aming pinaghirapang pera. Sana'y magdusa ka sa ginawa mo. Oo nga, bayaran niyo kami. Bayad. Huwag kayong mag-alala. Kapag dumating na ang hilaw na materyales, agad tayong magsisimula. Pagdating ng panahon, ang sahod ninyong lahat ay dodoble. Hindi ako naniniwala sa kanya. Oo nga. Kumusta, Director Deng? Diego Alcantara. Ang tagal mo nang hindi naghahatid ng aming order. Nagpasya kaming putulin ang pakikipagtulungan sa iyo. Director Deng, hindi pwedeng kanselahin ang kontrata. Director Deng, kumusta? Kanselado na ang mga kliyente. Ibalik niyo ang aming pinaghirapang pera. Magbayad kayo. Sugod. Pinaghirapang pera. Ay, Sir Diego. Baka pwede nating tawagan ang pangunahing boss? Ay, para kay Sir Diego. Kumusta? Tatay, yung pabrika, malapit nang bumigay. Ikaw, walang silbi. Kahit itong maliit na bagay, hindi mo magawa. Sige, uuwi na ako ay. Tatlong araw at gabi nang hindi kumakain. Kumain ka kahit kaunti. Ay, Ham, Walang hiya. 3 buwan pa lang akong nasa ibang bansa para makipag-ugnayan sa mga kliyente. Ikaw naman, ang kumpanya ginawa mo ng ganito ay Pagsara ng pabrika. naagaw na order. Ano ba ang ginagawa? Tatay, hindi ako. Si Marco Reyes yon. Naagaw niya ang order ko. Hinaharang ang mga hilaw na materyales ko. Ako, Direktor Alcantara, si Marco Reyes talaga ang may pakana ng lahat ng ito. walang silbi. Bakit ako nagkaroon ng isang duwag na tulad mo? Wala kang sariling kakayahan. Sinisi mo pa ang iba. Binaboy mo ang pangalan ng pamilya natin. Tara, dadalhin mo ako ngayon sa pabrika niya. Titingnan ko kung ano ba talaga ang kaya niya. Siya. Marco, lumabas ka nga rito. Marco, lumabas ka. Direktor Alcantara, Ang anak mo naghalo ng peke sa aming hilaw na materyales. Ito ang ebidensya. Ngayon, naglakas loob ka pang guluhin ito. Ang pamilya de la Cruz, ang unang hindi papayag. Andrea, huwag kang makialam diyan. Ito ay pagitan ko at ni Marco, ang pamilya de la Cruz. Ako si Don Ricardo Alcantara. Ang okasyong gusto kong guluhin, kahit si Jesus pa ang dumating, hindi niya mapipigilan. Sabi ko, mga tauhan ko, siraan ninyo ito. Mga tauhan ko, siraan ninyo yan. Lumabas kayo. Ang dami pala nila rito. Hindi ko hahayaang magmalabis kayo rito. Palayasin ninyo ang tatlong ito. Huwag ninyong dudumihan ang reputasyon ko. Bitawan ninyo ako.
Marco Reyes. Ikaw, huwag kang maglakas loob. Kung muling magkakagulo kayo rito, hindi na sapat na ang pagpapalayas sa inyo. Magaling na bata. Hindi kita patatawarin. Ay. Ikaw, walang kwenta. Maraming tao si Marco Reyes. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ay. Akala ko alam mo na. Hindi mo naman ako tinanong. Hinahamon mo pa ako? Ikaw, walang hiya. Kung alam ko lang sana. Malaking impluensya si Marco Reyes. Paano ako makakapunta ng basta-basta? Director Alcantara, huwag na po kayong manuntok. Umalis ka sa harap ko. Ikaw ang dahilan ng malas na to. Nagbigay ka lang ng masamang ideya. Hindi po. Gusto ko lang po tulungan si Kuya Diego. Hahaha. Kuya Tonyo, ang galing ng mata mo, ang mabuting manugang mo. Malaki ang naitulong niya sa akin. Oo nga. Magaling talaga ang batang ito. Kasama niya si Andrea. Kampante na ako, haha. Aray, Ginoong Chin. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ginoong Chin, si Marco Reyes na gago. Hindi lang niya inagaw ang mga paninda ko. Pinapalo pa ako ng mga tauhan niya at itinapon sa tabi ng kalsada. Si Marco Reyes ang sinasabi mo? Oo. Siya nga ang gago. Kailangan mo akong tulungan. Para makaganti ako. Ginoong Chin, Kung gagalitin mo siya. hindi mo igagalang ang dignidad ko. Talagang hindi mo ako binigyan ng dignidad. Simula ngayon, Huwag mo na akong kontakin. Talagang isa kang walang alam sa mundo. Hoy! Ginoong Chin! Ginoong Chin! Tatay, si Ginoong Chin, ano ang sinabi niya? Hindi ko inaasahan na si Marco Reyes na gago na iyon. Patuloy pa siyang tinutulungan ni Ginoong Chin. Ano na ang gagawin natin? Tatay, Tapos na? Tapos na talaga ang lahat. Marco, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman kami ng pagkakataong mabuhay, pwede ba? Noong kayo ni Diego Alcantara ay nagtulungan para ako'y hiyain, bakit hindi mo naisip na bigyan ako ng pagkakataong mabuhay? Marco, talagang alam kong mali ako. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Umalis ka na. Nandidiri ako sa'yo. Aha, Director Reyes, tungkol sa acquisition. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Ganito yan. Kami ay handang mag-alok ng 30% na share sa inyo. Nakikiusap kami na sana pakiusap, maging maluwag kayo. Oo. Kami ang mali noon. Humihingi ako ng paumanhin. Ahahaha. Ngayon kayo humihingi ng tawad. Huli na. Anong huli na? Marco, hindi mo ba nakikita kung ano ka lang? Kung wala ang mga tauhan mo, walang kwenta ka. Puro mandaraya lang kayo. Kung may lakas kayo, makipagkumpetensya kayo ng patas. Ito ang ebidensya ng iligal ninyong operasyon. Kayo ng ama mo dapat harapin ang parusa ng batas. Oo nga, may isa pa. Ang pangkat Alcantara, malapit na mabangkarote. Ahaha, hindi pwede. Ang pangkat Alcantara hindi talaga pwede mabangkarote. Huwag mo ako takutin dito. Pinata, may problema amo. Bigla ang pagbawi ng pautang ng bangko, mga investor, nag-withdraw na lahat ng puhunan.
Ang pamilya Alcantara, malapit na mabangkarote. Tapos na ang pag-compute. Ano sinasabi mo? Pag-isipan ninyo, hindi ko ipipilit. Kapag napag-isipan, tawagan mo ako. Sandali lang. Ibenta ko. Mahigit 30 taon na ari-arian ng pamilya sa isang iglap na wala na lahat. Imposible. Peke lang ang lahat ng ito. Ako pa rin ang binata ng pamilya Alcantara. Epektibo na ang kontrata ngayon. Ang pangkat Alcantara ay opisyal ng pag-aari ng Panginoon. Marco, maaari ba tayong magsimula ulit? Magsimula ulit. Magsimula ulit tayo. Noong kinuha mo ang perang pinondohan kita noon, kasabwat si Diego Alcantara para hiyain ako. Hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Marco, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Susundin ko lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Seryoso, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka. Umalis na tayo. Dong Ricardo Alcantara. May natanggap kaming reklamo. Kayo ay pinaghihinala ang lumabag sa regulasyon. Sumama kayo sa amin. Servant. Hindi, wala akong kinalaman diyan. Ang bagay na ito, hindi talaga ako kasali. Hindi. Kung may sasabihin kayo, Sabihin nyo na lang sa opisina. Sarah na. Wala na. Wala na talaga ang lahat. Andrea, mula nang ako'y iyong pinili sa piging na iyon, laging nasa isip ko na bigyan ka ng maayos na kinabukasan. Ngayon, papakasalan mo ba ako? Oo, gusto ko. haha, mabuti. Ganyan dapat ang manugang ng aming pamilya, may paninindigan. Isabel, pumunta ka ngayon sa Aurora Convention Center. Ang pagtatayo ng entablado, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Opo, Panginoon. Panginoon, ang trabahong walang gustong tanggapin sa Aurora, malapit na naming matapos. Hindi lang mataas ang episyensya ng mga taong ito, handang humawak sa mga panganib na ayaw hawakan ng iba. Nang magsagawa ng pagsusuri ang tauhan, nakita ang mga volunteer na sumusunod sa mga tapat na tagasunod para matuto ng tamang pamamaraan. Ang paglilingkod sa publiko ay hindi lang paggawa ng madadaling bagay, kundi ang gawin ang mga trabahong ayaw gawin ng iba. Nandito ka na pala. Director Reyes, ang mga tauhan ninyo ay napakaraming magagaling na tao. Ang galing talaga. Hindi naman. Ang proyekto ng konstruksyon ng Hilagang Highway, nakikiusap pa rin kaming sumali ang inyong team. Talaga? Maraming salamat. Panginoon, ang tauhan ay agad nagagawa ng plano para sa pakikipagtulungan. Dapat gamitin ang pinakamagagandang materyales. Panginoon, handang mamuno at sumama ang tauhan upang magsagawa ng pagsusuri sa heolohiya at magsiyasat sa panganib ng pagguho ng lupa. Titiyakin namin ang kaligtasan ng lahat. Sa pagpapasa ng proyektong ito sa inyo, panatag na ang loob ko. Maaasahan ninyo kami. Ang aming layunin ay lumabas sa ibang bansa, harapin ang buong mundo.